Ang katawa-tawa, etong 2019 SEA Games ay binubuksan na naman sapagkat sangkot daw si Alan Peter Cayetano at sinabi rin ni Senator Ping Lacson na yung kanyang investigasyon sa flood control ay magko-concentrate siya sa Taguig. Ano ba namang klaseng investigasyon yan kung may political agenda? Yung mga kaalyado nila, nililigtas nila agad. Correct. Katulad ditong si Secretary Vince Dizon, alam nyo yung 2019, mabanggit ko lang kasamang Admar, manang-ina talaga no? Yan ay idinimanda po ng Citizens Crime Watch noong 2019 tungkol sa SEA Games. Bakit? Sapagkat itinago po ng BCDA na pinangungunahan po noong mga taong iyon, 2019, ni Secretary Dizon, ang isang build and transfer scheme sa likod ng joint venture daw, kung saan naperwisyo ang ating pamahalaan to the tune of 11 billion. Pero ano po nangyayari? Binuksan nila muli yung SEA Games inquiry. Ngunit ang pinag-iinitan nila si Alan Peter Cayetano dahil lamang siya yung ang nagtatanong ng pinaka-incisive na mga questions during the impeachment trial. Isang taon na po ang nakalipas matapos sabihin ng Pangulo sa kanyang SONA ang matapang na linyang mahiya naman kayo laban sa mga abusan ng flood control officials, flood contractors. Pero mahigit kumulang na rin 2 buwan na ang nakakalipas pero wala pang matataas na opisyal ang nakukulong. Tinatawag po nilang big fish. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na naaprobahan ng mga kontrata o nag-aaproba ng mga kontrata, pinalabas pang state witness habang may iilan po, attorney and Ms. Ina, na nais buksan ang flood control investigation sa Senado. Pero nakulong. Ano ba ang masasabi po ninyo, attorney? Yun nga masyadong selective po ang ginagawa dito sa investigasyon. Yung mga wala namang kinalaman, yung mga investigador, sila pa ang pinakulong katulad ni Senator Dan Marcoleta na kinasuhan ng plunder na para sa akin bilang isang abogado ay tagilid na tagilid naman po ang mga paratang. Ngayon, ang katawa-tawa, etong 2019 SEA Games ay binubuksan na naman sapagkat sangkot daw si Alan Peter Cayetano at sinabi rin ni Senator Ping Lacson na yung kanyang investigasyon sa flood control ay magko-concentrate siya sa Taguig. Ano ba namang klaseng investigasyon yan kung may political agenda? Paano magkakaroon ng kumpiyansa ang gobyerno na sincero ang ating Pangulo kung kanyang mga alyado sa Senado ay pinag-iinitan ay ang kanyang mga katunggali sa politika? Correct. At saka ang nakapagtataka, attorney, diba, ang pondo po ng flood control ay nasa Kongreso. Bakit po walang ni isang nakulong sa kanila at inuna pa talaga ang mga senador? Ano pong masasabi niyo? Magandang question yan kasi nga, papaano? Pakiwari ko ay dahil kailangan nilang mababang kapulungan dito sa walang kakwenta-kwenta naman na impeachment complaint and then na-transmit sa Senado at ngayon ay nililitis laban kay Vice President Sara Duterte. In other words, ayaw nilang i-antagonize ang kanilang mga kaalyado kaya puro mga dilis, puro mga biya. At yung mga malalaking isda ay pinapayagan pang mag-state witness samantalang ang daming mga trial lawyers na katulad ko, katulad ni Attorney Mark Tolentino na sinasabing hindi naman kailangan ng testimonya nito mga to sapagkat may paper trail naman ang korupsyon dito sa flood control. At kung makikita din natin, no, attorney at Ms. Ina, yung pagpapatupad ba ng paglilihitimong, yung pagpapakulong kila Marcoleta, kay Jinggoy, kay Defensor, ay nagpapakita ho ba ng pagpapatupad ng batas o talagang pilit na pinatatahimik yung mga kritiko po ng administrasyon? Iyan ay lawfare in the worst possible manner. Yung lawfare ay yung pag-politicize o pag-weaponize ng batas laban sa mga kalaban sa politika. And never po, never in the history of this country na yung ganyang lawfare to the extent na ginagawa po ng administrasyon na to ay nangyari. Meron pong mga ganyan sa ibang mga dating administrasyon pero itong yung magnitude dito sa administrasyon na ito, ngayon lang po tayo nakakita ng ganito. Tsaka talaga pong katakataka, no? Dahil alam naman po natin na si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor ang talagang nanguna upang pangunahan ang flood control issue na talagang itinuturing na biggest scandal, biggest corruption in history. Kaya
nakakalungkot lang, attorney at Sir Jade, na kung sino pa yung talagang lumalaban sa korupsyon, sila pa yung pinatatahimik, pinakukulong. Nakakalungkot. Pero alam mo, Ina, yung mga kaalyado nila, nililigtas nila agad. Correct. Katulad nitong si Secretary Vince Dizon, alam nyo, yung 2019, mabanggit ko lang kasamang Admar, manang ina talaga no? Yan ay idinimanda po ng Citizens Crime Watch noong 2019 tungkol sa SIA Games. Bakit? Sapagkat itinago po ng BCDA na pinangungunahan po noong mga taong iyon, 2019, ni Secretary Dizon, ang isang build and transfer scheme sa likod ng joint venture daw, kung saan naperwisyo ang ating pamahalaan to the tune of 11 billion. Pero ano po nangyayari? Binuksan nila muli yung SEA Games inquiry. Ngunit ang pinag-iinitan nila, si Alan Peter Cayetano, dahil lamang siya yung ang nagtatanong ng pinaka-incisive na mga questions during the impeachment trial. Wala pong kinalaman dyan si Senator Alan Peter Cayetano sapagkat siya naman po noon ay parang nominal head lang ng tinatawag na Philippine, yung Organizing Committee for the SEA Games. Yung FISOG, Organizing Group. Yung BCDA po ang signatory. Makwento ko lang very briefly itong nangyari dito Yung isang Malaysian company at na tinatawag na MTD Capital Berhad ay nag-offer na sila daw ang gagawa ng facilities na gagamitin sa SEA Games for 8.5 million under a joint venture kung ano ang partisipasyon ng ating pamahalaan ay magbibigay ng isang 40 hectare na lupa sa Clark. Anong nangyari? Yung joint venture dapat po yun ay may kontribusyon ng bawat panig and then may profit sharing. Ano nangyari po? Yung MTD, hindi naman nagpasok ng sariling pera, inutang sa Development Bank of the Philippines. Ngayon, ginawa yung facilities. Alam niyo yung ginawa sa halip na i-operate as a joint venture, pinabayaran sa gobyerno natin ng 11 billion pesos yung facility na 8.5 billion lang ang halaga. Bago, tinransfer sa atin. That is a BTS scheme na dapat po ay nag-undergo ng public bidding pero nailusot po nila yon. Opo. At ngayon, attorney, dahil nga pinakukulong yung mga kritiko, yung papaano na ngayon, yung sino man, papaano sila magsisiwalat ng mga korupsyon sa ating pamahalaan kung ganito po ang trato o doon sa mga talagang gusto talagang tapusin itong korupsyon sa ating bansa. Well, walang maniniwala sa kanila, Ina. Anong tingin mo? From the point of view ng kabataan, yung mga kabataan pa naniniwala na honest to goodness na they want to stop corruption under this administration? Nako, yan ang mahirap. Alam mo, bilang kabataang Pilipino, lagi ko nga pong sinasabi na karapatan nating mangialam, Dahil dito po talaga nakasalalay ang ating future. Ako, naniniwala pa rin ako na ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kailangan natin talagang tutukan kung ano talaga ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dahil, grabe, hindi lang po pondo ng bayan ang ninanakaw nila sa atin, kundi pati kinabukasan nating mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. Kaya talagang kailangan po nating tutukan at nang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot, attorney, nakakalungkot, Sir Jade, na ganito po ang nangyayari ngayon. Yan yung estado, attorney. Tunay na estado ng ating bansa. Baha pa rin. Baha pa rin. At Oo. bukod sa baha, yung issue naman yan ay alam na natin. Yung mga pangako po ay hindi tinutupad. Sa edukasyon na lamang, yung last budget, anong ginawa? Panlilindang. Ayon sa ating saligang batas, ang edukasyon ang dapat mayroong pinakamalaking budget in any General Appropriations Act. Ano pong ginawa nila ng mga nakaraang taon? 23, 24, 25? Ginawa po nilang ang DPWH ang pinakamalaki. At nagsinungaling pa, pinalusot pa nila. Alam niyo yung ginawa nila? Para mukhang mas malaki ang budget ng edukasyon, yun pong budget ng PNPA, yung Philippine National Police Academy. Ikinarga nila sa edukasyon. Dapat yun sa DILG. Yung budget ng PMA, kinarga nila sa edukasyon din. Dapat yun sa
yung DND o Department of National Defense para lamang linlangin ang mga Pilipino na malaki ang budget ng edukasyon. Pero kung susuriin po ninyo, at kaya nga po kami nagdemanda ni na dating Speaker Bebot Alvarez, ni na Jimmy Bondoc, ng CCW sa Ombudsman, ay dahil po sa paglabag ng constitutional provision na ito. Nagnakaw na, nagsinungaling pa, wala pang na-deliver na mga classroom, Grabe. mga teachers para sa ating edukasyon.